Kain na tayo. Ito. Oh man. This is what I like. Tortang talong. Wow. Woo. One of my fave. Tapos, kasi mura ang kamatis, friends. Kamatis at itlog. Ako, ang sarap nito. Pinadurog ko talaga Talagang pinasarap yan. Tapos ito, may nakita kaming galunggong na fresh, na maliliit. Wow! Niluto ni Jerlyn ng paksyo. Walang walang sabaw. Ayan, may konting sabaw para sa iyo. Ayun, ito lang sa akin, no? Ito, oh. Yan. Sabaw ko lang yan, kasi gusto Hindi ko nakita lang ga. Taas mo ng konti, Ayan. baba mo ng konti. Ayun Kasi lang, oh. gusto ko nasasabawan ko yung Yung kanin. Wow. Let's eat! Di ba tayo nag-good morning? Okay, good morning muna tayo. Good morning, world! Wow! Ating rice. Wow, thank you, Langga. Oo. Gusto ko pala talong na, ang tawag dito? Torta. Torta. O di kaya, prito lang na walang asin, walang nothing. Tapos, ang ating kanin. Na, shirataki. Ito, Kain tayo, guys. kinakain ko tong talong na to, tong tortang talong. Either na sa ketchup or suka. Pero this Sumusuka? time, lang ako. Agad yung suka. No? Pero this time, lang ako. Ketchup. Kasi, malilit lang siya, guys. Kasi laki ng mukha. Kasi kung minsan yung haba, hindi kasya sa air fryer kasi doon ko siya niihaw. Kaya gusto ko yung yung hindi masyadong mahaba. Oh, thank you. Tapos gusto mo rin sriracha, meron din. Kalalabit sriracha. So guys, dinurog ko talaga yung kamatis. Niluto ko ng matagal ang kamatis. Para durog na durog siya. Maraming kamatis. Pagka mura ang kamatis, ang sarap niyan. Di ba dati yan, kahit yung mga bata, kahit yung mga girlfriend nila, pag nagagawa ko niyan, ako, kulang ang 10 itlog ay sa kanila. Miski palaman sa tinapay, sarap. Sa pandesal. Kain tayo, oh. Ito lang yung binili ko kapon. Ibig sabihin, kalahating kilo lang yan kasi para na hindi na siya i-freezer. Tama. Total, andyan na naman sa Miyerkules, meron na naman. Presko yung itsura niyang baby galunggong, guys, yung binili namin. Tapos yung talong, inubos ko na rin ng luto, ga. Sarap. Yung talong. Paksyo kung tawagin nila. Kasi buwano, inununan. Inununan? Inunanan sa yun? Sa bata. Bakla. Kasi buwano ganun tawag. Yan, no. Kuha kong bawang at saka luya. Sumut yung bawang. Yan, maraming bawang. Ayan, no? Tapos may pamintang buo. Wow! Tapos luya, oh. Ayan, no? Hindi pala. Ano pala to? Yung bay leaves. Bay leaf itong nakuha ko. Ito. Ayan, ang luya, oh. Kaya sarap ng galunggong. Sarap ng galunggo. Fresh kasi. Hindi mo matinik yung tiyan? Hindi. Nakain mo? Bilang ko? Yung Mm. gitna lang inalis ko. Yun. Nakagat ko yung ano na.
What do you call this? Paminta. Tanggap, please. Ketchup, please. Thank you. Mm-hmm. Tapos nakagata mo itong luya, oh. Kaya ang hang. Ganito sa ulam lang guys. Naku, happy na kaming dalawa. Walang kalans-dalans sa friend. Ay naku, kinuskus ko yun. Malinis na. Na good thing is, ako, enjoy ko maglinis ng isda. Yung iba, di ba na, gumagaan ako, gusto maglinis ng isda. Basta marami lang tubig. Sarap? Sarap? Hindi nga. Ha? Mm-mm. Ang mga ulo niya na-separate na. Oo. Hanapin mo na lang. Ang sarap ng ulo niya, no? Sisilindruhin mo. Kaya ano. Ay, bastos. Sorry. Hindi ko lang lalagay yung tinik. Sige. Hindi nga pala kita bigyan, no? Okay lang. Talong. Masarap din ko sa itlog na ano. Sunny side up. No? Isda, no? Perno. Ang kilo pala na itong baby galunggong, guys. 350. Karahati lang binili ko. Mahal ba yun? Mura. Kung mahal man siya ng konti, ang convenience kasi nandyan lang sa labas ng gate. No? Tama. Kaya pupunta ka pa ng Pampang. Pa isa-isa ka lang bili, pwede na dyan. No? Wow. Hello guys, kayo guys, ano ulam nyo? Comment down below para meron din akong ideas next time. Mahirap kayo mag-isip. Mga iluluto. Sarap nga. Sarap. So nakabili na kami guys. Tiles. Mura, tapos maganda yung niya. Para sa amin yun Pwedeng hindi nyo type, kaya lang kami gusto namin yung yung design. Parang namin nagustuhan. At the same time, mas mura. So, panalo. Panalo. Kasi, mapapakanin pa ako? kung may mga pangalan, konti lang naman yan. Yeah. Kasi guys, mahirap maghanap ng afford mo, pero mahirap maghanap na yung kailangan mo for that specific project. Afford mo, kasi maganda nga, hindi mo naman afford, anong gagawin natin? Wala. Tapos, pareho kaming, kasi it's not always na pareho kami ng gusto. Pero pag nagkasundo kami sa isang bagay, winner. Maganda ang galunggong. Kasi hindi siya matinik, no? Yeah. Ewan ko, mas gusto ko galunggong kaysa sa bangus. Ang bangus kasi, lalo pa pag malaki, ang bangus, ang hirap na baba, ang hirap kainin pagka hindi boneless. Tapos, pagka malaki masyado, parang hindi na siya masarap, parang hindi na siya malasa. Speaking of bangus, meron pala kaming recipe guys ng dyan, Spanish bangus na na pwede mong kainin the whole, pati tinik. Ginawa kong Parang Spanish sardines. bangus, bangus. Pero bangus. Panoorin nyo guys.
Backtrack nyo. Mm-mm. Naku, maubos ko. Madali lang. Maubos ko kanin, da? Ako rin. Hmm? Ako rin. Half cup lang to, di ba? Ha? Half Yeah. cup. Ha? Laging half lang. Hindi, oh. Hmm? Mm. Wow. Hmm. Kahit mga bata guys, talong gusto nila. Di ba sabi ko, ano, tawag nila nung bata pa sila fish. That's not fish, sabi ko gano'n. Eggplant. Vegetable siya. No, fish. Kasi alam nila sa fish yung daing. Hmm. Yung bangus na daing, gano'n, di ba malapad, gano'n ang shape. Kaya akala nila fish. Ayaw nila pa-correct, no, fish. I like fish. Fish ang tawag. Pero parang busog na ako. Ha? Parang busog na ako. Kasi nga nakabubusog. Oo. Nakakabusog talaga. Parang madali kang mabusog, no? Mm-mm. Hindi, dahil yung kanin yata. Sa kanin. Yeah. Mabigat sa tiyan. Saka mas nagaw ka magultong ulit, no? Mm. Ako si JR kanina tumawag pa, katagal-tagal. Napakadaldal kasi. Tingnan yung size lang ng galunggong, oh. Yan lang, oh. Ulit lang. Lit lang, pero fresh siya. Fresh. Yun lang kasarapan dito, eh. Talagang makakabili ka ng fresh. Doon, bumibili kami galunggong frozen. Okay lang. Masarap naman, yun lang ang meron ka eh. Hindi na alam kung gaano na yung katagal na frozen. Pero basta makakain ka na ng isda. Ano kaya yung luto gawin natin doon sa... Pero kami nabili sa Brazilian SNR. Yung soup bone, yung malalaking bone, na mga litid-litid lang ang nakadikit. Nilaga lang yun. Laga. Mm. Ang sarap yun. Nangangat natin. Tapos lalagyan mo repolyo. O kaya yung, ano, yung napa-cabbage. Meron akong repolyo dyan. Very good ah. Mm. Pahingi ng ano lang ka, please. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Parang ang lakas nga makabusog nitong kanin na to, no? Kaya hindi ka makakarami, no? Hindi ka makakarami. Na actually, pwede mong damihan ang kain mo kasi nga healthy rice siya. Pwede kang damihan mo ng konti ng kain mo, pwede. Pero hindi mo magawa. Na ako, di ba, hindi ko makontrol ang rice ko. Talagang malakas akong kumain ng rice. Pwede akong konting ulam lang pero maraming rice. Pero dito hindi ka. Talaga hindi ka na makahinga. Bukas pwede natin kainin yan ah. Yan. Yan. Mm. Pwede itlog. No. Yeah, ternes itlog, friends. Ay, ngayon, naubos ko. Dati, di ba nagtitira ako? Ako naubos Ubos, ko. friends, oh. Ako naubos ko. Tao bang ano? Ang only rice? Wow. Dati pa yan, naririnig ko na yung shirataki, pero noodles. Oh, shirataki noodles. Noodles. Mm. Pero, nito na uso na yung, buti na isip nilang gawin yung rice, no? Pero, Sarap po ng lansa. iba talaga lasa pagka, ano? Mm-mm. Pagka yung presko, Fresh. no? Mm-mm. Iba lasa. Ako nung araw pa, nandito pa lang ako, bata pa ako. Paborito ko na yung galunggong. Bago pa lang kaming mag-asawa, alam ko na. Kasi lagi niya na yung sinasabi na paborito niya yung galunggong. Pamiliin mo ako ng bangos, tsaka yan, pipiliin ko galunggong.
kahit maraming kakainin ko mo. Okay lang, no? Isda naman eh. Hanggang ngayon guys, si Chris nasa Japan pa. 18 pa sila uuwi. 18 or 19? JR daw 19. susundo sa kanila. 19. 19? Naku, ayusin ni JR kasi ang diling ko kay Angel 18. Mamaya mali yung sundo niya. Hindi, siyempre magko-coordinate. Mm. Yung pala guys, yung mga kasama niya, di ba sabi namin, ibang group siguro yung kasama niya sa Japan na mga friends. No, taga iba't ibang bansa na nagkita sila. Ilang years na yan, the last few years, yun ang ginagawa nila. Parang after pandemic, nagkakilala lang sila online because of music production. Doon sila nagkakilala sa mga, siyempre pareho sila ng mga hilig. Puro sila nasa music. Iba't ibang country. So, ang una nilang ginawa, I think ang pinakauna nila, nagkita-kita sila lahat sa Amerika. Sa, nung unang-una, either New York or ang LA. Hindi ko matandaan kung alin ang una. Pero sa US. Nagkita-kita sila. Yung isa galing Australia, yung isa Berlin, yung isa England. yung isa Belgium, yung isa Qatar ba? Kuwait? Kuwait. Hindi ko matandaan. Kuwait nga. Kuwait ba? Nagkita-kita sila. Pagka next year, Ewan ko, Kuwait nga ba? I don't know. basta, I'm not sure. basta Middle East. Basta sa Middle East. Yung isa guys, pagka next year, nakita naman sila England. Doon naman sila, ang ginagawa nila, they meet up, nagre-rent sila ng Airbnb. Tapos, they just do music, they go eat, may time na yung Airbnb nila, nagluluto sila doon. Tapos, kain, konting shopping. Bonding. Ang galing. Tapos, sabi niya, mama, babait sila. Pero pag tingnan mo mga itsura, kung hindi mo sila kilala, isipin mo mga barumbado, ang hahaba ng buhok, yung style pa ngayon ng kabataan, pag nagpa-picture, parang hindi nag-i-smile. Ba't ganun, Tayo, lumaki tayo na pag mag-picture, smile! Sila parang mga nakasimangot. Para sila naman, mga nakasimangot. Parang ako, pagka nagpapapicture, di ba? Tapos nakayuko, yung mga ganun nga, mga style ng mga kabataan ngayon. Tapos, bumalik na naman ng US. Tapos, next na naman nilang kita, ang next na New York, sa US. Tapos, ang last nila, before Japan, hindi pala once a year. Dahil kasi nakailang kita na sila eh. New York at saka... Few months ago, sa Belgium din sila. Belgium Sila nagkita. Ang galing. Ngayon, sa Japan sila nag-meet up. Dapat si JR, pinapasama niya. Sumama ka, Jay. Yeah, busy si JR. Busy si JR kasi nga lumipat siya ng bagong apartment, so he's busy buying stuff for his apartment. Siya ang nagkukumpune ng kung ano-ano. At isa pa, Kamukha, para na raw ako siya. oo, para daw siya. Sabi niya, Dad, para nang nakikita ko Yung sarili ko. ang sarili niya daw, para na daw si daddy niya sa mga gawain sa bahay, mga ganyan. Kaka-proud, Yung Tap- tinuturo mong kabutihan sa mga anak mo. Lalo pa na malayo kami. Tapos, ang isa pa, si JR, sabi niya, no, I want to buy a new car. So, sabi niya, ayoko maggasta dun sa kasi marami Japan. akong gasto sa... Instead, nagagastahin ko sa Japan. Iipon ko na lang. Kasi kailangan ng bagong car. Nag-save siya, naglagay siya sa bangko niya ng $10,000. Sabi, kasi ayaw niyang, gusto niya ayaw niyang mutang. Ayaw niyang... I know na... Ayaw niyang mutang. May credit card siya. May credit card Pero siya. ayaw niya raw pagagamitin. Which is good. Kasi yung iba, hanggang sa magpa-pile up yung yung utang mo, tapos dating na lang ng dating sa yung bill, hanggang sa, oh my God, paano kung babayaran to? Yun. Doon nag-i-start na masira ang credit. Ginagamit niya, pero binabayaran daw niya. Ayaw niya maipon. Which is good. Tapos, mayroon naman siyang kotse, pero gusto niya luma na kasi yung sasakyan niya. So, gusto niya bumili ng bagong kotse.
So sabi niya, hindi na ako sumama, tsaka marami akong gagawin. Dahil umalis lang siya nung pumunta sila sa Europe noon, ang apartment niya, hindi pa naayos dahil bagong lipat na siya. Tsaka walang masyadong laman. Tsaka wala ngayon, nakabili na siya ng sopa, nakabili siya ng TV, entertainment center. Side table, yung center table. Center table niya. Thank you, Lord. Amen. So, di siya sumama. Pero si Lilia sumama. Siya lang ang babae, the only, girl. Girlfriend ni Chris. Three floors daw yung nila. 8 yata sila o siyam. 3 floors Yung rent nila Airbnb. Oo. So, lahat sila may room. Tapos, nung isang gabi naman si Chris naman ang tumawag. Dito, sa atin dito, gabi na, mag-midnight na. Halos pareho lang ang time ng Japan, 1 oras lang yata ang difference. Si JR naman doon, bagong gising. Nag-video call kaming lahat. Tapos sabi ni Angel, Ma'am, tumatanda na ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, yan, mga kasamahan namin, they went out. They went out, nag-night out sila. Night out. Kami ni Lilia, nandito kami, naiwan kami dito sa hindi sila lumabas. Nanonood sila ng Japanese drama daw sa TV. Sabi ko, hindi ka naman nakakaintindi. Nandyan naman si Lilia, nakakaintindi. Kinukwento niya sa akin. Tapos doon lang sila. Tapos nakakatuwa din si JR, nandun din sa video call. Papakita niya, JJ, look at these chips. Oh, sabi niya, ganitong chips na wala sa Amerika. Sabi ni JR, wow, that looks good. Ang sarap. Sabi niya ganun. Sabi niya, dadalang kita. Ay, nakakatuwa na yung anak ko. Jay, dadalang kita nito, Jay. Ang sarap-sarap na chips na ito. Ay, para daw gyoza. Pero chips. In a chips form, parang gyoza. Oh, that would be good, sabi ni JR. Dadalang kita. Tapos takbo na naman siya dun sa lalagyan ng snacks na. Eto pa, Jay, oh, merong tinapay. Ang lambot-lambot. Sabi ang sarap-sarap daw. Ay, naku. Nakakatuwa. Talagang salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na ang mga bata. They are close. Salamat sa Diyos. Amen. At saka mula bata sila, guys, mula bata sila, bata pa elementary, maliliit pa, basta yung nakakaintindi na, ang lagi namin sinasabi sa kanila, never niyong pag-awayan, babae at pera. Never. Buti naman, iba-iba sila ng type sa babae, when they were growing up. Kumbaga, yung best friend dati ni JR, as in, best friend lang sila. Naging girl, hindi si Lilia, nung bata pa sila, high school pa sila. Kasi nag-meet si Angel, at si Lilia, college na si Angel. Naging girlfriend ni Angel. Naging girlfriend ni Angel. Kumbaga, si JR, matagal silang close nitong babaeng ito, which mabait din yung batang yun. Hanggang ngayon, best friend sila. Friend lang talaga sila. Si Angel at saka yung babae ang nagkagustuhan. Kagustuhan. pero kahit na break na sila, naging friend pa rin sila, close pa rin sila. Pati yung parents. Naging friends pa rin nila. Friends pa rin sila. Yun, pati si Lilia. Pati si Lilia ngayon, at saka yung si Julia, yung ex, naging friends na rin. Isipin nyo, may time na si Angel nga nung pumunta sa England noon with his friends. Doon sila nag-meet up. Pagka wala si Chris kasi sa, pag outside the US si Chris, nung nandun pa kami, lagi ko yan tinatawagan or titext si Lilia. Sabihin ko, if you need anything, it doesn't matter kung anong oras ng gabi, it doesn't matter. Sabi ko, just call, just text, okay? Yes, ma'am, thank you. Tapos, pag ano ka na, may pagkain ka, ganito, ganyan. Talagang we show them na we care, Tapos, alam mo, sabi ni Lilia, oh, I'm okay, ma'am. Sabi ko, hindi ka natatakot mag-isa ka lang dyan sa apartment nyo? No, ma'am, Julia is here. Sino kasama niya? Sino sinama niya? Yung ex-girlfriend niya. Ganon sila ka-friends. Sabi niya, oh, Julia is with me. Sabi niya, natawa pa ako kay Jay at that time. Kasi ang bed nila ni Angel at ni Julia, nag-upgrade sila ng mattress. Excuse. Nag-upgrade sila that time ng mattress. Yung mamahaling mattress na napaka-komportable daw. Ang nagkwento sa akin naman si JR, Ma'am Angel and Lilia bought a mattress, very nice daw, sabi ni Chris, sabi niya gano'n.
very comfortable daw, pero mahal. Pero sabi ko, oh, okay lang kung na-afford naman nila kasi ang 1/3 of your life, you spend in Yes, bed. And yes. maybe even more kung Yes. pala tulog ka kagaya ko. So, a comfortable bed is a must, you know? It's a must. So, kung afford nila, that's very good. Pero kung hindi nila afford, Too yun bad. ang too bad. Pero kung na-afford nila, Mom, sabi ni Chris, very comfortable daw. Ito na nga ngayon, nung si Julia natulog doon kina Lilia, habang si Chris nasa England. Sabi ni JR, oh, puti pa si Julia, oh, nakahiga na sa bed na. Nauna pa daw si Julia sa kanya ng try ng mattress. Dahil nahiga daw kasi magkatabi daw si Lilia at si Julia. So, yun ang pinapasalamatan ko. Walang Yeah. awkwardness. Nakakatuwa. Magkakasama sila pagka the last few years na last few Christmases, pagka na Christmas, mga bata uuwi, ganyan. Pati si Lilia nasa bahay. Si Kabahay Julia sila. kasama din yun. Kasama. Tapos, syempre malalaki na sila, mga kumikita na silang lahat. Mahirap ibili mo ng material na bagay, di ba? Dahil kasi meron na sila. At saka yung taste nila, hindi mo naman, Yeah. hindi mo alam. hindi mo alam. Kumbaga, ni sa kaldero na lang. Magagandang kaldero nila. So, kumbaga, material, hindi ko sila mabigyan. O damit, lalo pa damit, hindi mo sila mabigyan dahil kasi iba style nila. Aha. Number one, hindi ko afford. So, alam mo yung ginagawa naming dalawa? Oga, sasabihin niya, nagbigay na sila ng mga gift. Nagbibigayan na sila, nag-exchange gift na sila. Tapos binibigyan nila kami. Lahat sila yan. Pati si Julia. Kasi walang awkwardness, parang family lang. Tapos Pagkatapos, huli kami. sasabihin na ayan langgana. Oga, i-Zelle mo na sila. Kumbaga dito sa Pilipinas, GCash. O i-GCash mo na sila, guys. Yun na lang. You don't have to. Gaganon sila. Cash na lang binibigay Cash na lang namin. binibigay namin, yung i-Zelle na lang namin. Zelle. Dahil kasi, at least mabili nila yung gusto nila. Kahit na konting pera lang. Well, they appreciate it. Ayaw pa nga nila, pero sabi namin, nakakaano naman yung na kami walang ibinibigay sa inyo. Hindi pwede. Pero sabi namin, pag nasa Pilipinas na kami, how we cannot Zelle you anymore? Wala na kaming dollars. It's okay, ma'am. Ano naman sila? Ay, kailan ba yun? Nung nag-birthday siya, at saka birthday ko rin yata yun. O Father's Day, Mother's Day. Last year. Si Lilia, papadala pa yan ng gift. Kaya alam mo yung electronic gift card, e-gift card. Papadala na pwede mong gamitin sa online. Papadala. Saka si Ay, Julia, naku, nakakatuwa. even after na hiwalay na sila na Angel, they remain friends. Nung una, hindi, syempre. Bagong hiwalay. Pero nung nagka-girlfriend na si Angel, si Julia, eventually nagka-boyfriend na rin. Tapos nung nagka-girlfriend na si Angel, tapos si Julia nagka-boyfriend na rin. They became friends. Tapos, yung parang serious niya nag-boyfriend ngayon ni Julia, alam niyo kung sino? Mas chismoso ko talaga. Yung isa sa mga friends ni Angel na kasama dun sa Taga saan yan? Belgium. Belgium. So, kumbaga, isa sa mga friends ni Angel yung grupo na yun. So, it's just like a small world. Wala silang awkwardness. Alam ng isa't isa kung na ex, ganito, ganyan. Wala. Yung drummer nga nila, si Dan, dati sabi nila, I didn't know na ex mo pala si Julia. Bakit? Sabi niya, kasi parang wala lang. Oo, parang wala lang. Kasi bata pa naman sila noon eh. High school pa naman sila nung naging girl. Mag-boyfriend sila. Tapos ngayon, yung nanay ni Julia, napakabait ng lang namin yan, taga Lake Elsinore din yun. Malapit lang sa amin. Alam mo, ngayon na ang mga bata wala na sa Lake Elsinore, nasa LA na pareho na nakatira. Pagkakausap nila si Julia, tapos ang nanay niya, sabi ng nanay niya, let me talk to the boys. Gumaganon daw. Guys, sabi niya, why don't you come one time? I'm gonna take you to dinner. Come back to Lake Elsinore, tapos I'll take you to dinner. Mabait. Minsan dinadrop off dun si Julia, tatay or yung nanay, gano'n. Tapos, kahit na hindi na sila mag-boyfriend noon, sabi ni JR, I'm still, even though nung hindi
nung bago pa lang sila hiwalay, hindi pa sila nag-uusap siguro. Sabi, si JR pumupunta pa rin doon kina Julia kasi best friend nga sila mula nung bata pa sila noon, early high school. Ang nanay ni Julia, Louie kasi ang pangalan ni JR. I'm making burritos. Come here. Junior ko siya. Mga Mexican kasi sila, guys. I'm making burritos. Ang sarap nagluto doon ng nanay ni Julia. Come here, I'm gonna make you burrito. Tapos padalhan pa yan, okay. Magpadala ka pa ng extra. Tapos may note pa yan, Miho. Yung Miho parang my boy. Anak ko, or parang anak ko. May anak. Or Anak anak ko, parang anak na lalaki. Miho. Oh, meron pa siyang sweet, loving message as a mother. Tapos sabi niya, nung nakita kami bago kami mag-retire dito, nakita kami sa isang concert ng mga bata doon San Diego, pumunta sila. Yung support nila, pumupunta pa sila. May mga concert pa nga yung mga bata na sila pumunta, kami dalawa hindi. Kasi ang concert, usually, ang show nila nasa LA. Nasa trabaho We live siya. in Lake Elsinore. If I'm working the night before and then I'm working the next day, I cannot go. Kasi late na akong lalabas. Tapos magdadrive pa kami sa LA pagkalayo-layo. Tapos, anong oras na kami makaka-uwi sa Lake Elsinore? Madaling araw na kasi yun ang mga show nila is like 8 onwards. So by the time, alas 2 na kami makakabalik. Paano pa ako matutulog? Tapos papasok na naman bukas. So may mga show sila na wala kaming dalawa na mag-asawa. Pero ang nanay at tatay ni Julia, nandun. And then they love Lilia. Doon ko na nga, nung may show nga na sa San Diego, which is drivable lang sa amin, kita-kita ko talaga na yung sincerity niya. Pagkakita niya kay Lilia, kaya ang liit ni Lilia, hinag siya ng nanay ni Julia. Tapos talagang yung parang motherly love na, I love this girl. Kumbaga, walang hard feelings talaga. Believe ako. Believe ako sa mga ganyang tao. At saka kasi si Julia, isa sa crew nila Angel, dahil kasi siya ang nagbebenta ng mga shirt. Every concert nila, meron silang shirt na merchandise. Hoodie. Tsaka hoodie na na sweaters, hoodie. Si Julia ang taga-benta. Pero kaya lang outside United States, hindi na siya kasama. Sa US lang. US tour lang. US. Nung una yan, nung bagong nagtutour pa lang sila, sabi ko, Jen, are you sure na, sabi niya kasi dati hindi naman nila ma-afford pa ng magbayad ng tao na mahal. Ma'am Julia is willing to go. Kahit na mababa lang bayad sa kanya. Kasi pwede nga daw siya walang bayad. Makasama lang daw siya sa mga different states. Sabi namin, pero is that okay with Lilia? Kasi sabi ko, isakripisyo niyo ang pera, magbayad kayo ng tao. Ayokong magalit si Lilia or masaktan o mag-isip or magselos dahil babae ako. Sabi kong ganon. Naiintindihan ko siya. Maintindihan ko siya. So, ayokong maging problema yan. Sabi niya, no, it's cool with Lilia. Alam mo si Lilia. So, magre-rent sila ng van. Nung una sila ng mga nagtutour. The drummer, si Dan, mas older siya sa kanila, napaka-responsableng tao. He's in his early 30s. Tapos, very experienced. Good experience siya sa touring. Kasi ang mga drummer siya ng mga different mga sikat na band na pumunta ng Europe, nung hindi pa sila nakakalabas ng US. So, parang bilib sila kay Dan kasi si Dan nakapunta na ng ibang bansa because of drums, sabi niya gano'n. So, very responsible ang Dan. Tapos, si Dan, very responsible. And he takes care of them. Ginaguide ba niya sila? So, nagre-rent sila ng van. Ang drums nandun, ilang gitara nandun, maleta nila, plus si Julia. Merchandise. At saka, ayun pa pala, sisiksikan sila sa van kasi ilang box yun, yung mga boxes of mga merchandise na tinitinda during show nila, sa concert nila. So malaking bagay si Julia to. So nung bandang huli na sabi ko, okay, nakampante na rin ako dahil kasi nakikita ko kay Lilia na walang pagselos. Tapos pagka maaga pa sila, may time, naalala mo,
Sinundo natin si Julia. Sinundo natin si Julia sa bahay nila, tapos dinrive Dinala namin namin sa sa LA. LA with JR para doon sila nag-meet up kasi nandun ang van, doon sila magkikita. Tapos si Lilia, may pasok, pero ginawa pa niya, maaga siyang gumising, gumawa ng musubi. Yung spam musubi, yung, kasi Japanese siya, di ba? Gumawa siya ng spam musubi, binalot niya, tapos pinadala niya sa kanila pa para may makain sila sa daan. At saka, makikita mo na, when they're together, walang selos, walang ano, parang, siguro sa isip ni Lilia, well, they were still young. At saka, yun naman ang dapat, no? Lalo pa kung may mga anak, na yung ex mo, dapat, eventually, mag-friends na lang kayo, lalo pa kung may mga anak. Dahil kasi, walang stress, you know? At saka, nakikita ko naman kay Angel. Si Angel, walang mali siya o walang, paano ba ako sabihin? Parang hindi yung bang naglalandian pa. Hindi ganun. Parang silang magkakapatid lang. Wala lang. Wala lang. Dahil kasi, pati yung mga nanay at tatay nila, wala lang. Kaya nung yung show dun sa San Diego na nagkita kami ng nanay at tatay ni Julia, ang sabi pa niya, "We really love your boys." Sabi niya ganun. And I'm so glad that they remained friends. Napakalaking bagay nun, ano? As a parent. Na ang mga anak mo mahal din ng ibang nanay at tatay. Ibang parents. Oo. Napakalaking, it makes me, so grateful na ang mga... And proud. And proud na. Sabi niya, you have good boys. Your boys. Sabi ko, they're not perfect. Sabi niya, but they are very good. Sabi niya ganun. And I'm so proud of them. And I'm so happy that they remain friends. You know, hearing that from the parents of ex ng anak mo, napakalaking bagay, no? Yeah. Ang ganda ng outfit Oo, niya. ito yung binili niya, guys, sa SM. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng pagkadilaw. I like it. Thank you. May kamay ternong shorts. Parang may Presko shorts. Tumayo. Parang model. Parang nagtitinda. Aray. Meron din shorts. Oo. Ayan. Ayan pala. Oh. Yan. Ikot ka, ikot. Teka. Kita ko. So, yun guys. Yun, nakakatuwa sila. Tsaka, pagka nagtipon-tipon tapos ito pa, recently lang, di ba, si Angel at saka si Lilia nasa Japan pa as of this time still. Tatlong linggo na sila. Sabi ko, teka Jay, nasaan si Goma? Si Goma ang aso ni Lilia. Sabi ko, nasaan si Goma pala? Kasi pagka dati, nandun pa kami sa Amerika, pag may lakad sila, dadalhin sa amin, iiwan sa amin si Goma. Either pupunta sila ng Hawaii, kasi taga-Hawaii si Lilia, or pupunta ng Japan. Kung saan man sila, iniiwan nila si Goma sa amin. Sabi ko, teka, kausap namin si JR, teka, wala si Goma sa apartment ni JR. Nasaan si Goma? Si Sky! Narinig ni Sky. Oo, ikaw pa rin ang mahal namin, Sky! You wait, Sky, wait. Kasin mo yan, mo si Goma. Sige. So anyway, hanggang nasaan si Goma, sabi niya, oh ma'am, I forgot to tell you, sabi niya, kasi, di ba dapat sasama ako sa Japan, pero hindi ako tumuloy, so, nakausap na nila si Julia, na kung pwede, bantayan niya si Goma, babayaran naman nila si Julia, and Julia said, may mahilig din si aso si Julia, dalawang aso niya. Sabi, at saka, si Goma, kilala na si Julia. So, sabi niya, sabi ni JR, sabi niya, andun si Goma sa Lake Elsinore. Sabi niya, kasi si Julia nga taga Lake Elsinore. Andun si Goma, sabi niya ganun. Andun siya, dahil kasi, nag-birthday si Goma, 5 years old na yata si Goma, or 6, or something like that. Wala pa si Angel at si Lilia, aso na ni Lilia yun, si Goma. Tapos, ngayon na mag-asawa ng Angel at Lilia, si Goma, nakikinig kay Angel, kay Lilia, hindi. Sabi ni Lilia. Tapos, sabi ni JR, kasi birthday ni Goma, nung isang araw, bago sila pumunta ng Japan, sinelebrate nila. So, pumunta kami, may party pa si Goma sa bahay nila. Pumunta si Goma, pumunta pa si Julia, nag-drive pa from Lake Elsinore 2 hours to LA. Tapos, nag-attend dun sa birthday ni Goma. Tapos, nung gabi na,
Inuwi na ni Julia. Sinama na sa bahay nila. Sinama na ni Julia sa bahay nila. Sabi, so ganun ang trust ni Liliana. Galing, ano? Mahal na mahal niya si Goman. Ako, kung wala siyang trust kay Julia, magbabayad siya sa ibang tao para i-take care si Goma. Kaya lang, kilala niya na si Julia. Matagal na rin silang magkakilala. 5 taon na yata. Tapos, merong concert na magaganap na sila naman ang mag-o-opening. Malaking band daw. Ikwento mo. May malaking band na, I forgot the name. Malaking Sinabi. band. Malaki. Malaking band. Mas sikat yun. Mas sikat na. Sikat na band na yon na nagtutour daw mula pa December yata. So, malakihang tour. Nasa tour. Tapos, yung last leg of their tour, kinuha sila to open for them. So, kaya sabi ni Jer, paano kaya ito? Sabi niya, gusto nga niyang mag-travel. Kaya lang, the whole of April, sabi niya ganun, we really have to rehearse kasi they are a big band. They have a big following. It's a bigger group of people na nanonood sila. Pag nag-open ka kasi guys sa isang band, syempre, ang pipiliin ng band na yun, yung gusto din nila na band. So, ibig sabihin nagustuhan sila. Ngayon, the other thing is, ang advantage if you open for a band, these are different kinds of, a different group of people na fans nitong band na to, may expose ngayon sila sa another group of, kumbaga, may isa lang doon na gusto, ay, okay to may following sila, may add sa following nila. As an advertisement. Parang in-advertise mo sarili mo. So, kumbaga, kung kukunin ka ng isang band to open for them, that's a big, big advantage for you, and it's an honor. Kaya, they're excited. Parang ako nung araw, kinuha rin ako opening at saka, tsaka closing ng band. Oo. Anong ginawa mo? Ako lead. Lead ng? Tagaligpit, yung mga gamit. Ako mag-arrange. ako tagaligpit. Akala ko lead singer. Ligpit lang. Ay, tapos pala, guys, speaking of ligpit, yung si Dan, yung drummer, he's not part of the band. He started as hinire lang siya ng Dream Ivory. As a drummer. As a drummer. Kumbaga, ang management, inano sa kanila kay Angel J, okay, we want you to meet with this drummer, and then you guys talk, you guys play, and then tingnan nyo kung okay, magkasundo kayo. Kung may rhythm, kung may vibe kayo na okay. Si Dan ang nagustuhan nila. So, kumbaga, si Dan is not part of Dream Ivory. Hinire siya as a drummer. As a drummer. So, ngayon, hinire siya for yung nung magtutour na sila, nagkasundo sila, naging best friend sila ngayon. So, ngayon Pati si Dan... Pati kami. Tapos, naging friend din kami sa kanya. Kaya nga sabi namin, di ba, napakalaking bagay na ang first ever tour nila noon, si Dan ang kasama nila. Kasi si Dan, mature na siya. Marami siyang experience touring with much bigger bands all over the world na siya. Nakapunta na siya kung saan-saan bansa. Tapos, ang makagandahan dyan, yung sinabi niya, ligpit na alaala ko kasi yung mga bata, sabi nila, Ma'am, alam niyo mo ang bait ni Dan. And he always, inaano niya kami, yung ina-uplift niya kami pag down na kami, pagod na kami sa tour. Kasi syempre, first time nila yun. Isipin niyo guys, for example, dadating sila sa isang state. That evening, magtutugtog sila. Late that night, matutulog lang sila sandali. Maga pa lang, very early in the morning, they have to drive halfway to the next state. Hindi nila dinediretso. Oo, kasi it will be like, for example, 12 hours drive. So, it's tiring. So, 6-8 hours they will drive. Nagsasalitan sila ng drive. And they will stay in a hotel and then they will drive to the next state. By the time dadating sila doon, hapon, kinagabihan, magtutugtog na naman. The next day, ganun na naman. Almost a month nila ginawa yan, guys, ang unang tour nila. Ito, syempre pagod na sila. Mga bata pa sila that time. Pagod na sila, syempre, irritable na, gutom, pagod, kulang sa tulog, stressed. Alam mo si Dan. Kaya si Dan ang namamagitan. So tapos, pagka nagstay sila sa isang Airbnb or isang hotel,
ayaw nilang iiwan ang mga gamit nila sa van kasi hindi nila alam ang lugar na yun kung safe. Yeah. So, maleta, drums, instruments, yung gitara, Bass. pagod na sila, gutom, walang tulog. You know, ipapasok nila sa hotel. You know, it's a lot of work. And then, pag parang puzzle, ibabalik mo na naman sa van early in the morning. Tapos, pati pa pala yung mga merchandise, boxes, ipapasok nila. Sabi, alam mo, sabi ni J.R. and Angel, sabi niya, ma'am, grabe si Dan, napakabait. Sabi niya, one of those Parang times, elder brother nila. Sabi niya, alam mo, ma'am, you know, we were tired, we were irritable, we were like, you know, tired, no energy anymore para magbuhat nito mabibigat na gamit. Pero sabi ni Dan, it's okay, guys. You know, one of these days, when you are big, when you tour, you don't even carry your own guitar. Yeah. There's people that will carry it for you. Somebody will carry for you. Sabi nila, oh, para silang na-uplift at na re-energize, para silang na-encourage na, oo nga, no, magtiyaga lang tayo, balang araw may tagabitbit na may sila. tagabitbit na tayo. Hindi ako, nag-lead ako. Lead pick. Teka muna. Ano raw? Na-touch din ako dun sa kwento ng mga bata na yun. Ay, Kaya pasalamat kami kay Dan. Itong hopefully, itong tour nila sa Asia. Tapos possible Philippines. We don't know when, but hopefully soon. They're starting to plan for Asia. Dahil kasi yung England nila and yung London and Paris nila. Very successful. Very successful. Sabi ko kay Langga, kumita siguro sila doon kasi kung hindi, sasabihin naman ng management na, you know what, mag-focus muna lang tayo sa States kasi negative tayo, you know? Pwede nga nung mangyari. Pero but very successful. Very successful daw, sabi ng management, kaya they're planning on the next tour. Sa Asia. Pero babalik sila ng London, ng Europe, end of this year. Maybe November, they will go back. Pinababalik sila doon. Tapos, yun nga, pinaplano ng manager nila na Asia tour. Yan. Tapos, possibility na i-consider ang Philippines. Kasi syempre guys, ay kino-consider nila lahat yan. Kasi alangan naman silang pupunta sa isang lugar. Tapos, instead nakikita, ma-negative pa sila. Hindi tama. It's all about business, you know. Ay naku guys, ang daldal ko na naman. Halina kayo. Maghugas na tayo ng plato. Okay lang ga, dahil kasi pati ako nalilibang sa kwento mo. Ay, ganun siya. Ay. Kasi pagka hindi ako, wala ako sa mood ko magkwento or wala. Kailangan i-charge ko. Sasabihin niya lagi, magkwento ka ga. Gusto niya ako rin yung Hindi ka ba fully charged? Tatanungin siya. Ngayon, ganun pa man, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos. Wala kaming sawang magpapasalamat sa inyo. God first. Amen. Sa mga biyaya, proteksyon, at pagmamahal na inuukol nyo sa amin. Ganun din sa inyo, wala na kaming masasabi. Kung hindi, we love you all! Bye-bye! Naubos na yun. Wala na akong boses.